Kala mo trailer yung dala yung kotse, nagalit yung sidecar. Bagay, intersection, talagang magbigay ka dapat. Kita mo yung palabas, huminto ka. Pamura na lang siya. Gago daw eh. Napamura na naman siya. Pero mali pa rin siya. Kahit napamura siya, mali pa rin siya. Dapat ka magbigay. Huwag ka magpagsabayan sa mga lumalabas. Maraming siraulo sa labas.
Dyan. Pag maniho, huwag masyadong patigasan. Kahit sabihin, pag nandyan ka sa tabang posisyon, ang daming mga siraulo, kahit nakita na, wala silang pakialam. Hataw ng hataw, disto ng disto, kahit pwede silang iwasan. Yan mga sakit ng mga kamuting nagkalat sa lipunan. Lalo na itong mga mayayaman na to. Walang pakialam sa mga maliliit yan, abusado sa kalsada mga yan. Dahil pag nakapatay sila, may pangpiyansya at may pangbayad sila ng buhay ng iba. Ano na mga mindset ng mga mayayaman. Lalo na pag apeke yung pagmumukha mo, napapagtripan ka. Dahil tingin mo, mukha ka magnanakaw. Tapos nagandahan sila sa dinadala mo. Ano yun? Yung iba, kahit driver, piling mayaman, sigasigahan sa kalsada, naghanap buhay naman para sa pamilya. Kung naghanap buhay ka para sa pamilya, dapat may malasakit ka, ingatan mong sarili mo, may malasakit ka sa kapwa. Hindi yung palasubas ka. Tapos ikaw pa yung mali, pag ikaw pa yung galit, pag ikaw yung mali. Yung karamihan ng mindset ng mga Pinoy. Sino pa yung mali? Sino pa yung galit-galitan tapang-tapangan? Ganun katindi ang ating mga kababayan. Kung gagawin nilang immortal ang mga buhay nila sa kalsada. Buti lang naman kung buhay nilang mawala, nang dadamay pa ng mga inosenteng tao. Mga taong nag-iingat, dinadamay sa mga kayabangan nila. Naging mayabang dahil naging 3 taong utang, naging mayabang na, naging kamuti na sila. Dahil mga 3 taon na yan. Yan. Ayan, mga na-overtikan. Yan sakit ng mga kababayan natin mga kamuti. Eh kung ayaw malamangan eh. Ay ma-overtikan eh. Pag na-overtikan sila, galitan na yan sila eh. Kaya kung akala mo makipaghabulan ka na, ano na mga sakit mga yan? Ma-overtikan lang, galitan na sila. Proud na proud na. Gusto na kagad makipagkarirahan.
motor talaga, wala talaga ibang magagawa sila. Kundi yabang at angas. Yabang at angas mga gawa mga yan. Lalo pag 3 taong utang. Tipong kakakuha pa lang. Utang, astik ng dating. Angas-angasan, libang-yabangan. Kala mo hindi nagbabayad ng monthlyhan. Tapos pag nagasgasan, galit na mga yan. Dahil bagong utang eh. Galit na galit, dahil bagong utang, nagasgasan yung bagong utang, galit na galit mga yan. Anong katindi ang mga kababayan natin? Mas mahalaga yung bagay at pag-uunawa at wala sakit sa kapwa. Subukan mong gasgasan yung 3 taong utang. Bukbukin ka na may pangbayad ka. Ano nang kaagad ang sasabihin sa'yo? Ha? Hindi mo gaano sila kaangas. Masaklap dyan, kala mo rider ay puro mga rider. Iba doon, hold upper o snatcher. Mamamatay tao. Yung iba yan, ginagamit pa yung mga marangal na trabaho, naka-uniform pa. Huwag yung mga naka-uniform. Huwag magtitiwala dahil mga naka-uniform nga, pero mga salbahis mga hold upper pala mga yan. Hindi mo alam kung ginagamit lang yung uniform para makapanlin lang ng tao. Ang hirap yan kung mag-book pa yan. Tapos i-distro ka doon sa malilib na lugar. Kaya mahirap na mga hindi makipagtula lalo sa gabi. Kaya pag sumakay kayo ng gabi, bago kayo sumampa, ispatan nyo muna yung plate number at isin nyo sa mga kamag-anak nyo, ito, sinasakyan ko. Ito po yung ID ng driver na sinasakyan ko. Ayan na dapat maging maingat at maging alerto. Kaya sa panahon ngayon, wala nang tinatakutan yung mga demonyo at mga kayupa. Yung iba gusto maghanap buhay. Yung easy money. Anong buhay easy money? Yung easy money sa gabi, yung mga malalaking mga katawad, pero matamad magtatrabaho. Gusto magkapira ng hindi pinagpaguran. Ay dami-dami nagkalat sa lipunan mga yan. Pa-ride-ride ng mga yan, nakakatakot mga yan. Kung alam ano mga pinagmamasid-masdan yan, mga bungbong mga yan. Ay, sa Facebook, naka-joyride pa. Puta, hold upper pala. Ay, nakakatakot mga yan. Walang awang pumapatayan, walang awang gumawa ng mga krimen, mga salbahis mga yan. Lalo na paggipit, nako. Masaklap yan, pag-alanganin pa, tutudasin ka pang mga yan. Yan ang gawain ng mga kriminal sa mundo. Hanap na ang isimaaning mga yan, laki-laki mga katawan. Mga tamad maghanap buhay ng marangal. Hindi lumalaban ng patas. Iwan ko lang, nasikmura yung mga pinapakain na kanila mga pamilya. Na galing sa mga hindi magandang gawain. Sikmura talaga. Siguro, sabagay, mga sikmura dahil mga walang ano yan eh. Ito, walang puso. Walang ano. Walang awa na yan. Yan na. Anong nangyari? Ba't nasa gitna mga yan? May nasiraan.
Talagang ma-traffic kayo dyan. Nasisiraan pa naman siya. Sa gitna ng daan pa. Tingin ng mga kuloko yan. Tingin tumadaan dito ah. Tumadaan dito, maingay ang town trip nito ah. Sabihin ko sa inyo, mas okay pa yung addict sa sound trip. Hindi yung addict sa pinagbawal. Dahil wala naging masamang tao sa naging sound trip. Bantayan nyo yung mga taong addict sa pinagbawal na gamot. Kapitbahay mo pa. Kapitbahay mo pa, addict. Diba? Galit na kaagad pag di napagbigyan ng gustong mauna. Yung iba, pag gustong mauna, tapos di mo papagbigyan, puta, galit-galitan na yan sila. Tapang-tapangan na. Lalo na pag nagsagian kayo. Nasagi dahil di mo sila pinagbigyan. Tapos ikaw naman, niglaban mo yung karapatan mo. Dahil sa tamang wika. Yun ang mahirap ah. Kaya minsan, magparaya tayo at magbigay. Mga taong makikitid ang utak at walang pag-uunawa. Walang ibang iniisip kundi kayabangan lang. Ay. Agoy. Agoy. Bitin. Dito, kahit kinabi pang i-stop ng enforcer, mga yan, mga rider dyan. Pag go mo yan, paglabas mo, makipagsabayan, makipagsiksikan. Kaya dito, minsan, mahirap pag lumabas ka. Kahit pa-stopin mo na yung mga rider yan dahil gustong palabasin dito, makipagsabayan sila. Kung ayaw sila magbigay ng minuto at segundo lang para sa mga taong lumalabas na hindi mahihirapan. Kaya pag dumaan ka dito, makipagsiksikan ka rin. Kasi gusto nila makipagunahan, makipagsiksikan. Kita nilang nandoon na ayaw pa rin pagbigyan. Ganun ang sitwasyon ng Pinoy. Daming una yung kayabangan sa mga sarili, hindi marunong magbigay, sinong nahihirapan. Kaya pag lumabas ka dyan, magsiksikan talaga. Kahit priority mong lumabas dahil pinago ka na, nakipagsiksikan ka pa rin. Yeah. Milyon-milyon sigurong nakamotor. Wala mga disiplina. Kapag motor lang ng tumaan sa LTO, ayos. Yan ang mga gawain ng mga nakapagmotor na hindi tumaan ng LTO. Makipagsiksika na. Wala pa silang makatindi yung mga kababayan.
iba, gusto ka makipag-unahan eh. Ganun mangyari minsan, gusto makipag-unahan, magkasagian, ayan, gusto na patayan. Ayan, nagwangwang na, kaso, sige. Proud na proud. Talaga yung ating mga kababayan, yung proud na proud sila. Proud na proud kung anong mayroon sila. Kaya minsan nakakalimutan yung respeto, malasakit at pag-uunawa. Mas pinaano nila yung ka-proud at mga sarili nila. Yung proud na hindi nagpapatalo. Ayan. Mali. Mali. Bago ka magpalabas, tuturo mo na yung kabila, i-stop ka muna yan. Para walang mabulagta. Sa bayan mo, hindi lang mga motor ang kamuti sa lansangan, kaya sari. Yung mga kamuti, hindi mga kababayan mong rider, kababayan mong biker. Hindi pong proud na proud mga sarili nila. Gusto nilang yabangan yung taong hindi nila kilala. Sabagay, gusto sila maging bayani. Maging proud sila, maging proud na maging bayani. Maging proud si Mari at si kumpari nito dahil naging bayani ako. Kaya ganun kaagad yung mga maintin na mga kababayan natin. Ang galing-galing. Hoy, tingin ka Brad. Hanggang kamuti, biker ka lang. Tapos sa gitna. Pag tumabi ka, tabi ka kagad, huwag sa gitna. Kaya nakaka-disgrasya ka ng mga taong nag-iingat. Dito, mga tanga pa naman mga tao dyan. Kahit alam nila may labas-pasok na intersection. Walang pakialaman. Gusto makipag-unahan, hindi nagbigayan.
Mamoy man. Mamoy yan? Mamoy? Yan na lang. May sabaw. Ano to, pakbit o adobo? Ha? Ha? Manghang. Lagyan mo. Yan lang. May bahaw na ako dun. Hindi, pag umaga, nagsaing ako ng marami. Kaya pag gabi, magkano yan? Ano kulay tayo lang? Yan, saka munggo. Munggo lang. Munggo saka palaya. Ito nga. Apat. Mm. Dalawang gel. Dalawang. Gel sa buhok. Ano lang. Tinapay ka na lang. Hindi, bumili na ko ulam doon. Pinakita ko pa kay, ano yun eh. Akala ko Sampai